Paano kaya kung yung kasagutan sa isang malaking-malaking kasong kriminal ay hindi pala manggagaling sa ebidensya kundi sa isang panaginip? Mukhang galing sa pelikula, no? Pero yan mismo ang pag-uusapan natin. Susuriin natin ang isang online post na nagsasabing may natanggap siyang divine message. So samahan niyo akong himanin tong kwentong ito na may halong pananampalataya, misteryo at syempre, social media. So heto yung malaking tanong na nasa isip ng marami. Nasaan na nga ba ang isa sa mga most wanted na pugante sa bansa? Yan yung misteryong sinusubukang lutasin ng mga otoridad. Pero paano kung yung sagot hindi pala galing sa isang pulis o investigador, kundi, well, sa itaas? At dito na nga pumapasok yung medyo kakaibang part ng kwento. Kasi titingnan natin yung salaysay ng isang tao na nagsasabing yung sagot daw hindi galing sa isang informant, kundi sa isang higher power. Handa na ba kayo? Simulan na natin to. Okay, sa unang bahagi, unawain muna natin yung buong konteksto. No? Ano nga ba yung nag-uudyok sa isang ordinaryong tao na, well, tanungin ang langit para sa sagot sa isang high-profile na kasong kriminal? Para masundan natin yung kwento, kilalanin muna natin yung mga bida. Una, yung fugitive, si Atong Ang. Pangalawa, yung nagsulat ng post sa Facebook, si Narciso Olalo. So naniniwala kasi si Olalo, nag-guilty si Ang. At dahil dito, naisipan niyang humingi ng tulong sa isang, sabihin na nating, di pangkaraniwang paraan. Okay, so ngayon, punta na tayo sa unang major event sa kwento niya, yung pinakaunang communication daw na natanggap niya. Dito na magsisimula yung lahat. Yung proseso daw niya, sobrang simple lang. Walang special na ritual, walang seremonya. Bago lang daw siya matulog, kinausap niya yung tinawag niyang best friend at nakiusap na ipakita sa kanya kung nasaan si Atong Ang. Pagkatapos nun, pumikit na siya para matulog. Ganun lang kasimple. At eto na yung sagot. Sabi sa post, bigla siyang nagising sa isang malakas na sigaw. Hindi bulong ha, sigaw talaga. Ang papa mo ay papa ko rin. Wow! Ano kayang ibig sabihin niyan, no? So sa English, ang translation niyan ay, "Your papa is also my papa." Isang phrase na, aminin natin, pwedeng maraming kahuligan. So paano naman to ininterpret nung nagsulat? Ang unang pumasok daw sa isip niya, yung salitang papa, baka ang ibig sabihin ay ama. So ang hinala niya, baka naman nagtatago si Ang doon sa pamilya, partikular sa parents ng isa sa mga karelasyon niya. Pero hindi siya satisfied doon. Medyo malabo pa rin daw para sa kanya yung mensahe. Kaya bago siya ulit natulog, humiling siya ulit. This time, sabi niya, sana mas malinawan, mas diretsahan yung sign. At dito na nga tayo papasok sa pinaka-core ng kwento niya. Kasi hindi na lang isang boses yung narinig niya eh. This time, isang buong experience, isang paglalakbay sa loob mismo ng panaginip niya. So yung panaginip niya, nagsimula raw sa parang habulan. May sinusundan siyang dalawang lalaki. Tapos dinala raw siya sa isang lugar na, grabe, ang hirap daw pasukan. Isang masukal at matinik na lugar. At inidescribe niya talaga kung gaano kahirap yung pagdaan doon, no? Yung hirap makalusot sa mga dawag at sanga. Hanggang sa, ayun na nga, nawala sa paningin niya yung dalawang lalaking sinusundan niya. And then, boom! Habang nasa gitna siya ng paghahanap doon sa masukal na lugar na yon, may narinig na naman siyang isang malakas na sigaw. Pero this time, parang direktang warning na para mismo sa taong hinahanap niya. Ang linaw ng mensahe, di ba? Sinasabing hindi raw makakatakas si Atong Ang. Para siyang pangako na masusundan at mahahanap din siya. Pagkatapos nung sigaw, biglang nag-iba yung eksena sa panaginip niya. Nakita raw siya ng isang hagdan, pababa. Dinala siya nito sa isang basement. At ang description niya sa lugar, detalyado ha, puno raw ng agiw, may mga arko yung mga pinto. Tapos, may naririnig siyang kantahan mula sa itaas. So ibig sabihin, may mga tao sa building. At yung ending ng panaginip, kasing weird ng simula. Paglabas daw niya, may sumusunod sa kanya na isang estranghero. So, para makatakas siya, ang ginawa niya, sumigaw siya. Hala, may ahas, para ma-distract yung humahabol. Tapos yun, bigla na siyang nagising. Ang wild, no? So, pagkatapos ng ganong ka-intense na panaginip, ang tanong na lang, di ba? Anong ibig sabihin ng lahat ng yon? Dito sa huling part, titingnan natin kung paano niya binalak na i-decode tong mga medyo komplikadong mensahe at visions na to. So paano niya pinagtagpi-tagpi lahat? Yung unang mensahe na Papa,
kinonekta niya sa pamilya ng isang karelasyon. Yung masukal na lugar at yung hidden na hagdan, para sa kanya, simbolo yon ng isang remote at secret na location. Tapos yung basement na may kantahan sa taas, posible raw na yun ay isang hidden na structure kung saan may mga taong, pwedeng kasabat o walang kaalam-alam. Pero take note ha, hindi pa raw yan yung buong kwento. Parang teaser pa lang. Kasi nangako yung author na may kasunod pa yan, isang mas kumpletong paliwanag. At hindi lang yan, basta pangako. May plano talaga siya. Nag-announce siya ng isang Zoom meeting. May specific date at time kung saan daw niya ibubunyag ang lahat ng kahulugan ng mga nakita't narinig niya. So dito natin iiwan yung usapan for now. Hindi sa isang sagot kundi sa isang tanong para sa inyo. Kapag ang isang bagay na sobrang personal, tulad ng isang panaginip or divine message, ay isinapubliko, ano na ang tawag doon? Prophecy na ba yun? Isa na lang bang kwento? O something else entirely? Interesting na pag-isipan.